Siyempre, nung nalaman na namin ng mga Abu Sayyaf, yung mga nandun, nung lang nakalabas nung na-rescue si na Romero. Ito umaga na yun. Alas 9. Alas 9, mga 9:30, mga ganon. Alas 9:30, 7 hours. Ipagbabayan mo yung Filipina at knowing ilan ang kalaban. Yun ang naging sitwasyon. Hindi namin alam kung sino nga. Tinatanong ko nga, sino ba yung mga yan? Pero nung nalaman ko, halos andun lahat ng kalaban na, andun na yung sabi ko, ito ang pagkakataon na tapusin na itong Abu Sayyaf na to. Kasi, nalaman ko, nandun si Abu Sabaya, nandun si Isnilon Hapilon. Kung maalala niyo, sir, si Isnilon Hapilon, later on, naging Marawi yan. Andun si Jan Jalani, Oo. Nung araw na yon. Kaya nga, grabe yung, grabe din yung desire ko na tapusin na. Andito na eh. Prime talaga ng kalakasan nila, di ba? So, etc. So, talagang lakas talaga nila doon. Oo. Kayo, kasi yung fourth attempt nyo, wala na kayong bala, di ba? Wala na. Kaya, straight point, final attempt nyo na talagang fourth attempt. Kayo, anong gagawin nyo na? Wala na kayo, konti na lang bala. Pero marami pa rin volunteer na rin dyan. Yun na, kung makita nyo, meron yata yan sa video, nag-cross-loading kami. Yung last na, wala pa kaming, hindi pa dumating si Nadia Dobar, hindi pa nakarating yung part ng 142 galing sa Zamboanga. So final, nakarating sila mga hapon na eh. Yung fourth attempt namin, halos na lang, 7 na lang yata yung fully armed eh. Sabi ko, tayo na lang. Tingnan natin kung baka this time baka naubusan na sila ng bala. Kaya na nating lumaban. So, yun na yung sabi ko, sige, sino pa yung may tapang pa dyan? Gusto na naman nila lahat na sumugod. So, pre-load ko na. Tapos, papunta kami, nung papasok pa lang kami sa yung unang pinag-attempan namin, nag-deploy na pala yung kalaban, meron na sa right side. Nakita ko na yung pumuputok noon sa right side, kaya sabi ko, ito na yung medyo nag-disperse na ng konti, may movement sa kanila. Pero, ganun pa man, yung mga tropa natin na nung nalaman ko na nga na nandun lahat yung leadership ng Abu Sayyaf, yun yung unang kwan na namin, parang road run na yung nangyari. Kung makita nyo doon sa, pinuputukan kami. Pero since meron nanggaling sa loob, at sinabi na niya, ito yung mga personality, sabi ko, kailangan natin, makontain natin ng husto. At meron ang inisip ko noon, may nakalabas na hostage. So, hopefully dito sa taas, kasi may media na rin nun, malalaman na nila na desperado yung sitwasyon doon. And sa akin noon, i-deploy ko yung mga tropa just to hold on. Siguro, iniisip ko, mga 30 minutes, punong-puno na ng sundalo dito. So, yung major points lang, para hindi lang sila makalabas na dire-diretso, nilagay ko yung mga tropa. Ano mo kasi di ba, kung alam mong nag-disperse na sila, maaari i-dispersean nila para gawin na nilang i-fill din yung nagitan. Nag-disperse sila. So ang naging in place ka ng tropa para lang ma-block. No, para lang yung kahit pa paano, pero even lang tropa mo, di ba? Wala na. Kahit bagong dating yung bala mo, di ba? Jet. O hindi pa. Hindi pa, wala pa si Najed. So, nag-express ng tropa mo, kulang yung bala mo, para lang ma-prevent mo yung possible reinforcement. Ganun din yung sa sitwasyon nga na yon, masyadong confusing dahil marami na rin dumarating na nire-reinforce sila, may parating na mga Abu Sayyaf, iba-ibang information na dumarating. Pero
buo yung belief ko noon na makarating na yung sa parating na rin yung sa armed forces. Kasi yun that time, nakita ko pa yan, yung mga dumating na journalist na iba doon, kaibigan natin. Isa doon, si Rafi Tima. Tiga Cordillera yun. Tiga, play up yung Cordillera heritage mo. Then, nakapataka yung yun yung lalabas yung mga, siyempre sa atin, yung sa amin, may mga tradisyon, mga kultura. Simula naman sa ang nakakahiya doon, yung takbo ka sa labanan. Sa Ranger naman, meron din yun. Hindi baling mamatay, wag lang mapahiya. So, ang naisip ko noon, kung mamatay man tayo, at least maganda naman yung kwento. Actually, yun yung malaking ko doon kay Bulong, mating ka later on. Sinabi ko sa kanya, actually, pwede naman tayong umiwas dito kasi hindi naman to yung mission natin. Pero alam mo, sabi ko, pagka mabuhay tayo, tayong pagkwentuhan, pag-uwi sa Ibugaw, sabihin, pag nakatalikod tayo, walang respeto yung mga tao. Sabihin niya, yun yung mga duwag. So, I'd rather ka ako na kung mamatay man tayo dito na magkabayan, the tradition ng pagiging sundalo. Kaya, sinabi ko rin yan sa parents niya. Ganun ang naging conversation. At yun ang first and last conversation. Yung first, ganun din yung conversation namin ni Kenneth. Sabi ko, sige, good luck sa assault natin. Doon na yung nag-disgrasya siya. Ang ilang attempt na yung assault na kasama mo si Kenneth? Ayun na yung panglima. May lima pa? Kala ko apat lang. Panglima na yun kay Kenneth. Kasi nung dumating sila, yun na si Obar. Fully armed na kami noon. Fully armed na kayo. Naka-replenish na. Naka-replenish na. Ito si Jed, si Obar. Tiga Kalinga rin ito. Sabi ko, Jed, andyan na yung andito ganito yung sitwasyon. Samahan mo ako at sir, siyempre, samahan kita. Pero itong, siya yung nung sumugod kami doon, sinabihan ko siya na ganito yung strength, ganito na yung hindi tayo siguradong mabuhay dito. Pero si Jed, nag-volunteer na samahan talaga ako. Sumugod noon, sila yung sa first team, doon lang ako nag-second team, doon sa ni Bulong, doon sa simba niya. Doon kami yung ginamit lang namin na cover. Pero yung kina Jed, yung papasok kami doon, gano'n na naman. Pag-move, naging lame duck yung kanilang B-150 kasi umutok lahat ng gulong. Kung lumabas sina Jed, yun na yung yun na yung dinisable naman yung pangalawang tangke. Doon yung tinamaan kami ng 90RR at doon na nung tamaan yung 90RR, tinamaan kami ng 90RR, doon na lumipat lahat ng mga tao. Kami sa likod. Explain mo ngayon, di ba yung fifth attempt yun? Di ba, andyan na si Jed. Nag-CQB muna sila doon sa bahay na may sniper. Pumasok si Lieutenant Pulong. Tapos, yun na yung after that, sa kanyo nilaunch yung fifth attempt yung final attempt namin. Armor plus Ranger. Oo. So, paki-explain mo nga, i-detalye mo nga, kasi natin nyo to, sabi nyo mga Ginaldo Street, kaganon yan, di ba? Tapos, pinay niya i-stop yung, para hindi sana tamasok yung tulong. Pinay niya, pero hindi nakita yan. Kita na tama yung screen. Ay, oo. Paano nangyari yun? Nung dumating si na Jed, nung sa last attempt namin doon,
nakita ko yung bahay na may laman na yung sinabi ko na nag-deploy na yung mga busaya. Next-explain ko sa kanya, sabi ko, Jed, ito yung ito yung nasa right side, hindi ito safe. Kasi ang nagiging division namin, yung kalsada na yon, yung left side sa hospital, yun yung danger zone. Like, yung sa right side, safe area dati. Pero nung sa attempt namin na pasukin, nakita ko na may pumutok doon, may mga snipers doon. Sabi ko, Jed, magdala ka muna ng bago natin sugurin ulit yung compound. Merong nasa labas ng compound. I-CQB nyo yon para may eliminate natin na walang babaril sa likod natin. So yun, siniQB nila. Doon merong napatay doon. Ang pagbalik nila, ako briefing yan. Yun yung last na briefing namin. Sabi ko, kahapon na. Total, dito naman na tayo. Bago magdilim, dapat na-take over na natin itong compound. Kasi pagka inabot pa tayo ulit ng gabi, din natin hawak ano yung mangyayari ulit. Magiging very fluid ulit yung situation. Wala tayong control. Hindi pa natin makita. So, yun na. Plinano namin ni Jed. At para pasukin na yung buo na yung loob ko noon na sabi ko sa kanya, wag na tayong duman sa kalsada. Yung sa gate. Banggain na lang yung pader. Importante, makapasok tayo doon sa loob ng compound. At nung papasok na kami, yung unang tangke, sa likod niya si Jed. Pangalawang tangke, sa likod niya, yun yung team ko. So, medyo papunta pa lang kami doon, uulan na kami ng bala. Parang sabi ko, parang natitelegraph yata yung galaw natin. So, malakas na yung putok talaga noon. To point nga na hindi na, yung sumubsob na yung, sumubsob yung una. Kasi yung gulong niya talagang warak-warak na. Tapos, hindi naging, nung na-edit yung na sa may kanal, ito na yung kay late bulong yung magfo-forward. Pa-forward pa lang kami, kasi kami sumusunod sa likod niya. Yun na, biglang may putok. Tapos, wala na ako masyadong nakita dahil ako mismo lumipad na kami doon sa likod. Ang masama lang doon, nung natamaan na yung tangke, lahat na ng mga taga-media tumakbo na lahat. Kaya hindi nila nakita yung sunod na mga actions ng mga sundalo. Kaya nagkakaroon ng mga maraming tanong, bakit, anong nangyari, mga ganun. Kasi wala na sila. Explain, ano yung mga hindi napunan ng media, yung kitang-kita mo, yung tumatak sa'yo. At that time, ano ka pa eh? Second Louis, First Louis. First Louis. Ano yung mga relatively young pa pa nun, di ba? Hindi ka pa special unit nun. So, ano yung mga tumatak sa'yo nun na shape din ng special unit career mo o nakadagdag ba yun? Ano yung mga tumatak na images doon na hindi mo makalimutan? Nakita ko yung yung talagang yung dynamics ng pagiging tao na pagdating namin makikita mo yung mga classmate mo na yung iba ready to fight pa rin kahit na halos buong araw na nakikipaggera, yung iba medyo na unahan ng takot. So talagang yung doon sa conversation namin sa aming chat group nalalaman ko pa rin na mayroon pa rin mga trauma yung mga ibang tropa na ambush yung na-involved doon. Even after this, Yun yung sir. feel mo pa rin? Sa akin sir personally wala eh. I don't know kung bakit ganun yung psyche ko na parang wala akong trauma na naramdaman kasi siguro nang ibabaw na yung gusto kong yung desire ko na matulungan sila during their dire
situation. Ang isang tumatak pa sa akin talaga na yung pagiging membro ng Scout Ranger, especially yung class 142, is yung talagang na-develop yung leadership ng bawat isa, kahit na official man yan or NCO, na hindi mo na kailangan utusan na pag sinabi mong, kailangan ikunin natin to, yung CQB natin to, or yung objective natin na ito, ang dami magbo-volunteer, ikaw na lang yung mag-ano na, sige, maiwan ka na, ito na. Explain mo nga yan kasi yung sinasabi ni Gino kanina, parang dynamics ba ng class nyo na assault kayo, volunteer pa rin, meron nang kiya kayo, ilan na uwian nyo. Ba't ganun? Siguro yung desire mo na maproteksyonan yung kapwa mo sundalo, especially classmate mo. Tapos yung maprotektahan yung community, kasi kung ito mag-spread yung area na gagalawan ng kalaban, siguradong mas maraming hostages ang makukuha nila, at saka siguradong mas mahirapan pa kaming i-contain or paalisin sila sa area kasi mas malaki nga yung area. So talagang hindi revenge, sir, kaya na namatayan kami, na kailangan gumanti. Hindi ganoon yung personally, hindi ganoon yung nararamdaman ko. Ang talagang desire ko talaga na kumbaga matapos na yung reign of evil, kumbaga, doon sa at that particular time. Duty, sir. Definitely. Na kumbaga beyond the call of duty, yun, kasi yung iba na talagang may mga tama. Actually, sir, yung casualty namin doon is 4 yung KIA, 8 yung seriously wounded, tapos 28 kami na slightly wounded. Pero wala, hindi mo mapigilan yung desire ng tropa. Grabe yung will. Kahit na siguro makikita mo siya na medyo nanginginig. Pero pag sinabi mong, sinong tataas pa rin ng kamay yan . Talagang tataas pa rin na, ako sir, sasabihin ko na lang na, pahinga na kayo kasi kanina pa kayo na-enkwentro, yung bago naman. So yun yung tapos wala, agawan pa rin ang bala, sir. Pagdating namin, yung dala-dala namin nag-agawan talaga . Kasi walang kabataan agawan pa rin sa bala. Agawan pa rin, gigera pa rin . So, sabi ko sa mga kasama kong dumating, sige, ibigay niyo yung mga bala na kasi meron pa naman kayong basic load nyo. Talagang agawan. Hindi na inisip yung kain tsaka inom ng tubig, kasi during that time wala kaming pagkain, wala kaming tubig, pero yung bala talaga pinag-agawan. Pero how much of that adrenaline rush din na bagbagan to, parang in a way, ito yung hinahanap natin. Meron din gano'n na angle yun, di ba? Meron naman na gano'n. Kasi yung test mission namin sa Sulu, hindi naman gano'n kadami yung namin na kuhang war materials doon. Kasi ayaw talagang bumangga ng Abu Sayyaf that time sa amin. So, doon talaga yung pagkakataon namin na ito, mga halang ang kaluluwa nito, dito natin tapusin. Parang ganun yung desire namin . How much of that experience, kasi may combat experience ka na rin before that pero how much of that lamitan experience nag-shape sa'yo as an officer? Ngayon, full colonel ka na, as an officer, as a leader, as a combat leader. Iyon yung first ko na encounter na built-up area. Ibang dynamics naman compared sa green operations. So, during sa training naman namin, na-expose naman kami sa CQB,
during yung specialization phase namin. So, we had the chance na i-apply yun. Tapos, of course, yung pagkakataon na maka-operate ka ng isang malaking operation na kasama lahat yung kumbaga combined arms, nandun yung helicopters, yung MG, nandun yung armor, nandun yung ibang units. So, it's a big operation. Although medyo chaos nung una, pero later on, naging organized chaos. Kailan yung turning point na masabi mong organized chaos na nang dumating ka na o nung ano yun? Yung parang, sige, napala na, kompleto na kami. Yun ba yun? O anong point? I would have to, although hindi ko na-witness yung most part ng naunang mga encounter bago kami dumating, I would give credit doon sa leadership ni Captain Ginulbay. Dahil kung wala siyang nag-hold doon sa tropa, it could be a disaster. Sige nga, bakit? Kasi iba yung leadership pa rin ng ano natin eh. I consider na yung Ranger Corps is talagang ang dinedevelop dyan leadership, be it sa officer ka or junior NCO or NCO. Yun ang dinedevelop. So yun ang nakapag-hold sa unit na although they lost the initiative on the onset na naunahan sila ng kalaban, pero na-regain pa rin nila yung initiative eh. Yung sa amin later part ano na lang yung parang na-sustain na lang namin yung gera, but I would give credit doon sa mga unang grupo dahil talagang sila yung dumaan ng kumbaga meat grinder eh. Pero kung wala kayo, wala yun. Talagang desperate situation. Yun rin naman ang ano, yung mga tropa na kasama ko, talagang yun nandun yung desire rin nila talaga na at least yung pressure doon sa naunang group is talaga ma-relieve. So, kumbaga mapunta sa amin yung ibang ano. Tapos makatulong rin kami doon sa overall effort na yun nga ma-neutralize yung mga kalaban. At first gusto nating unang-una doon eh, yung later part kasi na namin nalalaman na may mga hostages doon. Kasi pumasok kayo doon na hindi nyo alam, nandun yung hostage. Wala talagang information eh. So, nung nalaman namin may hostages, so naging ano kami ngayon, medyo mas maingat. Very selective yung fires namin. Tapos, yun ang pinaka-primary na mission namin is to get the hostages alive. Nag-shift. Then, of course, gusto naming i-contain yung Abu Sayyaf doon sa small area na hindi sila kakalat doon sa lamitan. Kasi ang isa pang naisip ko doon during that time, kasi yun nga build-up areas, pumasok sa akin yung nangyari sa Sulu, yung sa Ipil na mas mahirap yung makuha nila yung mas malaking area tapos magsunog sila or whatever. So, mas malaking damage. So, sa tingin mo yun yung minimum na naitulong ng 142, SR Class 142 sa historic Lamitan incident? I believe na ganun nga na talagang na-control yung spread ng Abu Sayyaf doon. Yung kasi hindi natin alam yung plano nila. Why are they there? So, the smaller area na magalawan nila is the better for us. Kasi yung forces noon, hindi naman ganun karami. Later part na dumami na lang. Pero we are there na to get the hostages and to prevent further na magkaroon ng hostages or casualties sa mga local populace ng Lamitan. Kung imbitahan ka mag-speaker sa alma mater mo to inspire them, ano yung i-share mo na messages
knowing na kabataan sila and knowing na sumusunod sila sa iyapak mo as a military officer? Yung siguro love of country. Kasi Australia? graduate ako ng Royal Military College ng Australia. I had the opportunity. I was offered actually na to stay. Pero ang sabi ko, pinadala ako ng Pilipinas sa training na ito tapos hindi ako uwi. So ayoko na gusto ko magsilbi pa rin dito sa atin. The second time around na binigyan ako ng offer ng Australia was when I took my masters doon sa Sydney. Inofferan ulit ako. But I chose na bumalik kasi iba pa rin yung bansa mo eh. Ako kasi I live a simple life sa Cordilleras. I'm not looking for anything fancy or luxury. Yung fulfillment lang na contribute ka sa bansa mo kahit anong field in my case defense and security. Yung iba siguro ang pagiging doktor, yung iba pagiging farmer. Marami tayong opportunity to serve our country. Hindi lang yung pagiging sundalo, but napakaraming avenues. But the thing is, ang makikinabang yung bansa natin. That's it. Ang una talaga doon, sir, ito nakakatuwa. Pero nung inambos kami, sir, binalik-balikan ko talaga yung 6x, sir. Ginapanggapan ko talaga yung 6x. Kasi nandoon yung backpack ko. Kasi hinubad ko man yung backpack ko kasi inupuan ko. Kasi ayun na nga, nag-relax ako. Kasi nandoon yung cellphone ko. Nung araw kasi yung 3310 na cellphone. Pinakakon pa yun. Nung nakuha ko yung backpack, dala-dala ko, nung pagkaumaga na, hindi pala sa akin. So, nasaan yung 3310 mo? Ganun yung 3310 nila. Nawala na. Ganun, so, nawala, sir. Pero ang di ko talaga doon makalimutan doon, sir, yung unang-una talaga hanggang ngayon na ito, dumating ako sa ganitong rangko, yung leader mo na nandun sa front, nandun sa harapan yung leader mo. Nandun siya talaga ang nagkuhan sa inyo. Kaya ako, sir, kung sakasakali man, ganun din ang gagawin ko na nandun ka talaga sa harapan para ma-assist mo talaga yung tropa mo. Si course director kasi, sir, hindi mo mahirap hanapin, nandoon talaga siya. Kahit nung takbo-takbuhan namin sa likod, yung habol-habol namin, sir, nandoon talaga siya. Kaya hindi ka talaga malumural doon, sir, kasi andun nga si CEO, kayo pa, na sumusunod lang kayo. Kasi ngayon, SM, very senior NCO ka na sa Philippine Army, di ba? Yes, sir. Ano yung effect sa'yo, ano yung inspiration na nakuha mo doon sa June 2, 2001 experience mo? Na dala-dala mo hanggang ngayon, na para pang-inspire mo rin sa mga kabataan, mga bagong sundalo, kung nakakausap mo. Ano yun? Ano yung dala-dala mo doon? Yun na nga una ko, sir, yung dapat yung leader, hindi lang talaga siya malakas. Hindi lang siya malakas yung pangangatawan. Na parang nandoon na lahat sa kanya, sir, para yung mga followers niya, sir, na magsunod talaga ba, magpakita talaga ng tumatayo talaga siya, sir, na bilang leader talaga, na hindi yung andon siya nagko-command lang sa huli, sir, na dito kung doon ka makakita ng leader, sir, na siya na nagpaplano, siya pa mag-execute. Parang ganoon, sir, ba, na gagawin ko na to.
Yun ang laging sinasabi ni Sir na ito na yun na pagkuha natin, gawin na natin to. Parang ganun. So napaka mahirap maging, doon ko nakita Sir na mahirap maging leader. Mahirap talaga maging leader lalo na sa sitwasyon na yun. Lalo na pag yung tropa mo na sa alanganin na alam ko yun hindi masyadong kasi wala nga communication Sir kung paano namin nalagpasan yung mga nangyaring yun Sir na nalagpasan namin na nandito kami okay kami ngayon. Isa din yun, nagpapasalamat ako na walang nangyari sa akin na yung Pero mga time kasi na yun. ano siguro ikaw lang yung isa sa mga sundalo sa Philippine Army na nakadalawang major decisive engagement sa Abu Sayyaf. Yan nga, yung Lamitan and then yung pangalawa kay Gracia Bornam. Pwede mo bang ikwento rin yun? Yes, Ang pangyayari yun? nagtaka nga sila Sir kung paano ko daw nakuha yung rank ko nga. Siyempre, Yung iniisip ko talaga yung safe ng tropa, sir. Kasi, sir, nag-move kami, sir, na walang communication. Hindi namin alam, sir, kung may mga friendly process kami. Ang iniisip ko talaga, sir, paano kaya kung habang nag-move kami, sir, na walang communication, baka mag-misencounter. Pero nag-focus kami doon sa building at saka sa simbahan at saka doon sa ano sir. At saka doon sa hospital na na-occupy ng mga Abu Sayyaf that time sir. Doon lang. Pero ang inaalala ko lang talaga sir na baka magka-misencounter sir. Then yung iba sir, yung iba talaga sir, walang mga baril. Thankful din kami sir kasi that time sir, may mga civilian sector din sir na alam nila sir, wala kaming kain sir. Nilapitan kami doon sir, binigyan kami ng ano, yung pandesal. Yes sir. Umaga. Yes sir, nakita nila actually sir, parang maiyak nga ako sir kasi nakita ko may support rin yung mga civilian sector doon sir. Sumusuporta sa amin sir. Kasi halos wala kayong kain-kain yun, di ba? Yes sir, walang tulog. Yes sir, continue kasi yung ano sir. Kaya parang nakita siguro nila sir na kawawa yung mga ranger. Yun sir. May tao talaga sir na naghatid doon sir pagkain, tinapay, tsaka itlog. Nabuhayan din kami ng loob sir kasi parang ako sir, nakita ko yung ano sir, yung community support nila sa amin sir. Yes sir. At saka sir, yung hindi ko makalimutan sa ano sir, Lamitan Seeds. Kahit hindi talaga namin masyadong naintindihan yung mission namin doon, sir. Na-protect namin yung Lamitan Basilan, Lamitan Basilan, sir, municipality. Na-protect namin yung civilian, sir, communities. Dahil doon, sir. Naramdaman niyo yun dahil binigyan kayo pagkain? Yes, sir. At saka, naramdaman ko rin, sir, siguro, kung wala zero kami doon, sir, siguro yung mga civilian sector doon, sir, community service doon, ang civilian, sir, baka na-hostage na rin, sir. Baka lumabas yung Abu Sayyaf, pinalaki pa yung bulok. Yes, sir. Then, happy rin ako, sir, kasi yung hostage nila, sir, na nakuha rin namin. Like, si Mr. Romero, sir, yung Then, ano yung mga dala-dala mong experience doon na yung hindi mo makalimutan na dala-dala mo na nung nasa 6ID ka na and naging very good performer ka talaga sa 6ID? yung, sir, disiplina. Yung disiplina, sir. Marami kasing paraan sa disiplina, sir, eh. Kasi nandun na yung Triple S natin sa Rainier. Nandun na yung Tapang. Yung Belo, nandun na yun. Yung sir. Yung nakikita ko talaga, sir, leadership. Combat leadership? Yes, sir. Kasi nakikita ko kay Sir Gino, sir, eh. Kasi kung ang leader
ipakita mo sa tropa mo na takot ka na, pati tropa mo siguro matatakot na rin, sir. Mas better, sir, na ipakita mo yung tapang mo sa tropa. Kasi yung tropa, habang tumatagal, nagkatapang na rin, sir. Hindi ko makalimutan, sir, yung leadership. Dala-dala mo yun. Yes, sir. Kasi, sige, may dagdag ka ba sa lamitan? Nakwento mo na kanina.